Nang makalabas ng galyon ang matandang huklubang sa lamangkera, muli itong umusal ng tahimik na dasal sa kawalan na tila nagsasagawa ng mahika negra. Matapos nitong bumigkas ng kakaibang mga talata, ay isang maitim na hamog ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na nagsisilbing lagusan patungo sa karian ng mga Amazona. Samantala, matapos masawi ang higanting serpiente, ay muling lumipad pababa sa lupa ang higanting maninilang sa mismong kinasasadlakan ng labi ni Kapitan Burgosa. Bumaba na rin sa nagkukulay dugo na lupa ang babaeng general at magalang na nagbigay pugay sa ninunong rey ng Babaylan sa pamamagitan ng pagluhod habang nakatusok ang kanyang espada sa lupa. At dahil nagapi na ang kapitan ng mga dayuhang pirata, ay muling bumalik sa dating kaanyuan ang higanting agila bilang isang mortal na wala man lang saplot sa katawan at malinaw na nasisilayan ni General Malaya ang hubot-hubad na katawan ng binata. Napaluhod naman sa lupa ang binata dahil marami na ang nawalang enerhiya sa kanyang katawan buhat nang siya ay maging higanting maninilang. Mabilis na tumayo sa pagkakaluhod ang babaeng general at inalalayan ang binatang si Makisig. Hindi ko lubos maisip na ang higanting agila pala ay isang lalaking mortal. Inakala ko nung unay isa kang bathala at mandirigmang maninilang ng kalangitan. Paano mo nakamit ang ganyang kapangyarihan? Isa ka ba talagang mortal? Nagtatakang tanong ng ninunong Maharlikang Babaylan sa binata. Mahal na Reyna, patawad kung hindi ko masasagot ang inyong mga katanungan. Maging ako man ay naguguluhan sa tunay kong katauhan. Tanging ang lulo ko lamang ang nakakaalam ng tunay kong pinanggalingan. Magalang na tugon naman ng binata habang nakasaklay ang kaliwa niyang braso sa balikat ng babaeng general. Kung wala kang magandang kasagutan, kailangan na rin kitang paslangin dahil isa ka ring mortal na lalaki. Ako ang nagpatupad noon ng batas na wala ni isang lalaking makakapasok sa aking kaharian. Matapang na wika ng sinaunang Reyna at itinutok nito ang kanyang espada sa magiting na binata. Dakilang ninunong Reyna, hindi masamang tao ang lalaking ito. Busilak ang kanyang puso at malinis ang kanyang hangarin. Paumanhin, mahal na Reyna, kung ipinagtatanggol ko ang binatang ito. Dahil siya ang nagligtas sa buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sagot naman ng babaeng general. Alam mo bang kalapastangan ang ginawa mong ito? Paano mo nagawang ipagtanggol ang lalaki niya? Isang malaking kapansahan ang ginawa mong ito, magiting naman dirigmang Babaylan. Ang lakas ng loob mong baliin ang batas na ipinapatupad ko. Giit naman ng ninunong Babaylan. Ninunong Reyna, handa po akong tanggapin ang ipapataw mong parusa. Ibibigay ko ang sarili kong buhay at kamatayan kapalit sa ulo ng binatang ito. Sambit na may paninindigan ng babaeng general at handang ialay ang kanyang buhay para sa lalaking nagligtas ng kanyang buhay. Nagalit ang ninunong Maharlikang Babaylan sa inasta ng babaeng general. Hindi nito lubos akalain na mauhumaling si General Malaya sa estrangherong binata. Hiniling mo ang bagay na ito, kaya't nararapat lang na patawan kita ng parusang kamatayan. Bubuhayin ko ang lalaking ito kapalit ng iyong ulo. Isa kang suwail na kawal. Giit ng ninunong Babaylan, sabay angat nito ng espada upang pugutan ng ulo ang babaeng general. Sa tingin mo ba, tama ang ginagawa mo? Isang magiting at tapat na general ang nais mong patayin. Tingnan mong mabuti ang buong paligid ng kaharian. Wala pa ring tigil ang madugong labanan.
Bakit hindi ang 3 halimaw ang patayin mo, imbis na ang kawal mo? Makatarungan bang batas na ipinapatupad mo? Subukan mo lang patayin ang babaeng ito at papatayin din kita. Matapang na wika ng binata sa ninunong Babaylan. Subalit sadyang malupit talaga ang dakilang ray ng Babaylan dahil hindi ito nakinig sa sinasabi ng binata at desididong parusahan ng kamatayan ang babaeng general. Noon pa man alam na ni General Malaya na walang kinikilingan ang kanilang ninunong Reyna noong ito'y nabubuhay pa sa kanyang pamumuno. Malupit ito sa mga kawal pagdating sa mga pinapatupad niyang batas simula nang umupo ito bilang reyna ng kanyang dinastiya. Ngunit nang akmang haaribasin na ng espada ng dakilang reyna ang magiting na general, ay bigla nitong inilihis ang espada patungo sa bahaging likuran dahil naramdaman nito ang malakas at itim na presensya. Isang napakapangit ng ulo ng isang nilalang ang tumilapon sa lupa, buhat ng inilihis ng ninunong Reyna ang kanyang espada. Doon kasi lumitaw ang isang lagusan na kung saan iniluwaroon ang daligmata. Hindi man lang nakaporma ang makapangyarihang salamangkera ni Kapitan Burgosa dahil naramdaman agad ng dakilang ray ng Babaylan ang kanyang presensya na nagdulot ng mabilis niyang kamatayan. Isa kang malaking hangal. Akala mo ba maiisahan mo ako? Alam kong lilitaw ka bigla ng hindi ko namamalayan upang samantalahin ang pagkakataon. Sinadya ko ang lahat ng ito upang linlangin ka. Nakipagtalo ako sa aking magiting na kawal para kusa kang lumabas malapit sa aking kinasasadlakan. Nung una pa nang simula ng buhayin ako ng kasalukuyang reyna, ay naramdaman ko na ang malakas mong salamangka. Matapang na wika ng ninunong Marlikang Babaylan sa pugot na ulo ng daligmata. Muling sumiklab ang itim na apoy sa lumang espada ng dakilang reyna at walang habas na itinarak sa puso ng pugot na ulong katawan ng matandang hukluban. Matapos itarak ang naglalagablab na espada sa matandang hukluban, ay nasunog ang katawan nito hanggang sa tuluyang maging itim na usok bilang tanda na burado na ito sa mundo. Hindi lubos maisip ni na General Malaya at ni Makisig na isang palabas lamang at pagkukunwari ang iginawad kanina sa kanila ng ninunong Babaylan upang ipain sa sariling bitag ang matandang hukluban. Sa pagkamatay ng salamangkerang pirata ay unti-unti namang nangihina ang 3 komandante dahil nabuhay lang sila sa Mahika Negra ng daligmata. Ngayong nasawi na ang bumuhay sa kanila ay nawalan na rin sila ng lakas at kapangyarihan upang mabuhay pa. Halos nagulantang ang mga mandirigmang Amazona at mga natitirang pirata sa biglaang pagkasawi ng 3 mitanting halimaw. At dahil patay na rin ang 3 mitante, nilipol ng mga mandirigmang Amazona na muling nabuhay ang mga natitirang tauhan ni Kapitan Burgosa hanggang sa malipol silang lahat at naging matagumpay sa naganap na madugong digmaan. Mahal na ninunong Reyna, paumanin sa inasal ko kanina. Parusahan mo ko sa mga binitawan kong salita. Hindi ko lubos akalain na isang pagkukunwari lang pala ang ibinaling mo sa amin kanina ni General Malaya. Parusahan mo po ako, mahal na Reyna. Magalang na paghingi ng tawad ng binatang si Makisig, habang ang babaeng general naman ay muling lumuhod at nagbigay papuri sa dakilang Reyna habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Magiting na general, tumayo ka. Hindi mo kailangang lumuhod sa aking harapan. Umahanga ako sa iyong katapangan at nananalaytay sa iyong mga ugat ang dugong maharlikang Babaylan, at alam kong ikaw rin ang susunod na reyna sa bagong henerasyon. At ikaw naman, binata, huwag kang humingi ng tawad sa akin dahil nagpapasalamat nga ako dahil tinulungan mo kami na buksain ang higanteng serpiente
Marami akong nagawang pagkakamali noon na kailangan kong ituwid at itama. Saad ng ninunong Babaylan kina Makisig at Malaya at humahanga ito sa katapangan ng dalawa. Matapos ang masiti nilang pag-uusap, ay muling lumutang sa ere ang maharlikang Reynang Babaylan at umusal ito ng dasal na bahagi ng Mahika Negra. Ibinuhos nito ang buong lakas upang makalikha ng malaking itim na lagusan sa kawalan. Nagulantang muli ang lahat nang biglang lumabas ang makapal na usok sa lagusan at hinigop nito ang mga bangkay ng mga pirata na nagkalat sa lupa. Kabilang na ang 3 komandante at ang higanting serpiente. Tila nilamon na makapal na usok ang mga sariwang bangkay at dinala sa loob ng malaking lagusan patungo sa karimlan. General, at magigiting kong mga kawal, bago ko lisanin ang mundo ng mga buhay, sabihin niyo sa kasalukuyang Reyna na nagpapasalamat ako dahil muli niya akong binigyang buhay sa huling pagkakataon na masilayan ko kayo dito sa mundong ibabaw. Pakisabi rin sa Reynang Babaylan na binabali ko na ang batas na ipinatupad ko noon na paslangin ang mga kalalakihang manghimasok sa ating kaharian. Muli niyong buksan ang mga puso ninyo na makakilala ng taong iibigin ninyo. Habili ng ninunong Maharlikang Babaylan sa mga mandirigmang Amazona na halatang namamaalam na ito. Isang malakas na ihip ng hangin ang humigop sa dakilang Reyna kasama ang mga mandirigmang Amazona na muling nabuhay at nilamon sila ng buo ng malaking lagusan. Matapos silang lamunin ng itim na malawak na portal, ay muli itong naglaho sa kawalan na parang bula. Sa paglaho ng mga mandirigmang Amazona na muling nabuhay kasama ang kanilang ninunong Reyna, ay itinaas lahat ng mga mandirigmang Amazona ang kanilang mga sandata bilang pagbibigay pugay at papuri sa kanilang mga ninuno at dating mga kasamahang matagal nang namayapa. Samantala, nawala naman ng malay ang binatang si Makisig nang maglaho sa karimlan ang mga Amazonang muling nabuhay. Sa pagkawala ng ulirat ng estrangherong binata, saka naman nagkaroon ng malay si Emperatriz Amihan. Marahang bumangon ang Maharlikang Reyna at maingat na naglakad palabas ng palasyo. Batid ni Emperatriz Amihan na naglaho na sa daigdig ang kanyang ninunong Maharlikang Babaylan dahil hindi na nito maramdaman ng malakas na aura, pati na rin ang presensya ng higanting serpiente na halatang tapos na ang madugong digmaan. Inutusan naman ni General Malaya ang 2 mandirigmang Amazona na buhatin si Makisig at dalhin sa kanyang silid. Alam kasi ng babaeng general na nawala ng malay ang binata dahil sa labis na kapaguran sa paglipad at pakikipaglaban sa higanting serpiente. Ngunit nang akmang bubuhatin na sana ng mga Amazona ang magiting na binata, isang malakas na tinig ang kanilang narinig. Tinig iyon ni Emperatriz Amihan. General Malaya, hindi kita pinahihintulutan na dalhin sa iyong silid ang magiting na binata. Ako ang Maharlikang Reyna, kaya't nasa ilalim siya ng aking pangangalaga. Mga kawal, dalhin ang binatang iyan sa aking silid. Malakas na wika ng Maharlikang Reyna sa babaeng general at inutusan ng kawal na sa silid niya dalhin ang magiting na binata. General, lumapit ka sa akin at isalaysay ang buong kaganapan habang wala akong malay kanina. Dugtong muli ng Reyna kay General Malaya. Mabilis namang lumapit ang babaeng general sa Maharlikang Reyna at inilahad ang buong kaganapan. Pati na rin ang huling habilin ng kanilang ninunong Reyna ay nabanggit din ni General Malaya kay Emperatriz Amihan. General, utusan mo ang ating mga kawal na linisin at kumpunihin ang mga nasirang pader sa palasyo. Huwag mo nang alalahanin pa ang binata
dahil ako na ang bahalang mag-alaga sa kanya. Kailangan ko siyang handugan ng parangal dahil iniligtas niya ang buhay ko. Utos ng maharlikang babaylan sa babaeng general. Nahalatang nasasabik na itong puntahan si Makisig sa kanyang silid na ikinalungkot naman ang mukha ni General Malaya. Lumipas ang 2 araw at 3 gabi na wala pa ring malay ang binatang si Makisig at nasa ilalim siya ng pangangalaga ni Imperatrice Amihan. Mismo ang reyna na rin ang naglinis sa maduming katawan ng binata. Pinunasan niya ito ng basang malong at binalutan ng hubad na katawan ng tela na mismo siyang lumilok at bumorda. Halos hindi ito umaalis sa tabi ng binata na halatang umiibig na ito kay Makisig. Samantala, labis namang nakakaramdam ng bigati ang babaeng general dahil 3 araw na niyang hindi nasisilayan ang magiting na binata na pumukaw na rin sa natutulog niyang puso. Hindi siya mapakali at nais niyang puntahan ang binata sa silid ng reyna. Ang tanging paraan na lamang para muli niya itong makita ay kailangan magkamalay na ito sa mahimbing na pagkakatulog. Kinabukasan, sa pang-4 na araw na pananatili ng binata sa malawak na silid ni Imperatrice Amihan na wala pa ring malay. Napag-isipan ng babaeng general na dalawin sa tuktok ng palasyo ang binata kung saan naroon ang silid ng kanilang mahal na reyna. Halos walang katumbas na kaligayahan ang namumutawi sa mga labi ng babaeng general habang binabagtas nito ang bawat baitang ng hagdan. Nasasabik na siyang masilayan ang maamong mukha ng binatang bumihag ng kanyang atensyon. At nang makarating ang babaeng general sa tuktok ng palasyo, ay mabilis siyang tumungo sa malapad na pinto ng silid ni Imperatrice Amihan. Akmang bubuksan na niya ang pinto, ay pinigilan siya ng 2 mandirigmang kawal na nagsisilbing tagabantay sa labas ng silid ng maharlikang reyna. Nagulat naman si General Malaya nang sitahin siya ng kanyang mga kawal dahil kung tutuusin ay labas-masok siya sa silid ni Imperatrice Amihan anumang oras pag nais niyang makita at makausap ang kanilang reyna. Anong ibig sabihin nito? Bakit niyo ako pinipigilang makapasok sa silid na ito? Usisang tanong ng babaeng general sa kanyang mga kawal. General Malaya, patawad dahil sinusunod lamang namin ang inutos ng ating mahal na reyna. Sagot ng isang amasonang tagabantay ng silid. Akmang tatanungin na sana ng babaeng general ang tagabantay sa silid ng maharlikang babaylan ay biglang lumagitnit ang malaking pintuan at bumungad sa harapan ni General Malaya si Imperatrice Amihan. Tinanong ng maharlikang babaylan ang kanyang magiting na general kung ano ang kailangan nito sa kanya. Napabuntong hininga muna si General Malaya bago ibuka ang kanyang bibig upang sagutin ang tanong ni Imperatrice Amihan. Mahal na reyna, naparito ako upang bisitahin ka. Ilang araw ka nang hindi lumalabas ng iyong silid at labis akong nag-aalala sa iyo. Wika ng babaeng general sa kanyang reyna habang nakabaling ang paningin sa loob ng silid nito. Talaga bang inaalala mo ang kalusugan ko? Baka naman naparito ka upang makita ang magiting na binata. Sinabi ko na sa iyo na ako na ang bahala kay Makisig. Nasa ilalim siya ng aking pangangalaga. Sagot naman ng maharlikang babaylan. Nagwikang muli si General Malaya na hindi naman ang binatang si Makisig ang nais niyang makita, kundi mismo si Imperatrice Amihan na hindi naman pinaniniwalaan ng mahal na reyna dahil batid nito na nagsisinungaling ang kanyang general. Sinabihan ni Imperatrice Amihan ng kanyang general na bumaba na lang ng palasyo at asikasuhin na lang ang mga dapat gawin sa labas ng kaharian. Nabanggit din ng maharlikang babaylan na hindi pa rin nagigising ang binata at dahil sa sunod-sunuran ng babaeng general sa bawat sasabihin ng kanyang reynang babaylan, tumango na lamang ito bilang tugon at matipid na ngumiti. Subalit ng akmang tatalikod na sana si General Malaya at ihahakbang na sana nito ang kanyang mga paa,
ay isang tinig ang kanyang narinig na nagmumula sa loob ng silid na tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi na malayan ni Imperatrice Amihan na nagkamalay na pala ang magiting na binata. Tumayo si Makisig sa pagkakahiga at marahang naglakad palabas ng silid habang nasa tabi ng malapad na pintuan ang reynang babaylan. Nanlumo naman si Imperatrice Amihan dahil pangalan agad ni General Malaya ang unang ibinigkas ng bibig ng binata nang magising ito. Hindi rin pinansin ng binatang reyna habang nakatayo ito sa tabi ng dahon ng pinto at diretso na lumapit sa babaeng general. "General Malaya, kumusta ka na? Patawad kung bigla na lang akong nawalan ng malay matapos ang naganap na digmaan. Mukhang ilang araw din akong nakahilata sa higaan dahil sa himbing ng pagkakatulog ko." Bungad na wika ng binata sa babaeng general at hinawakan nito ang mga kamay ni Malaya. Huwag mo na akong alalahanin, Makisig. Wala namang nangyaring masama sa akin. Nagugutom ka na ba? Halos 4 na araw ka nang nakaratay sa higaan ng mahal na reyna dahil sa himbing ng pagkakatulog mo. Dapat magpasalamat ka sa ating mahal na reyna. Sagot naman ng babaeng general habang hinahayaan nito na hawakan ni Makisig ang kanyang mga kamay. Nagpasalamat naman si Makisig kay Imperatrice Amihan matapos iyong sabihin sa kanya ni General Malaya na ang reynang babaylan ang nag-aalaga sa kanya at sa mismong silid pa siya ni Imperatrice Amihan nakatulog ng ilang araw. Matapos magpasalamat ng estrangherong binata sa maharlikang babaylan ay muli nitong sinabihan ng babaeng general na sabay silang kakain dahil nagugutom na ito, na hindi naman sinang-ayunan ni Imperatrice Amihan. Makisig, hindi ka masasabayang kumain ng aking general dahil marami pa siyang gagawin sa labas ng palasyo. Dito ka na kumain sa aking silid at uutusan ko ang mga taga-silbi na ipaghanda ka ng makakain bilang handog ng aking pasasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Sige na, General Malaya, makakaalis ka na. Sambit muli ni Imperatrice Amihan. Dahil sa sinabi ni Imperatrice Amihan ay walang nagawa ang binata. Umalis at bumaba ng palasyo ang babaeng general at mababanaag sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan. Agad namang inutusan ng reynang babaylan ang kanyang mga kawal na ipaghanda sila ng makakain ng binatang si Makisig. Halos inihaw ng mga karni at sariwang prutas ang inihanda ng mga taga-silbi sa palasyo na may kasama pang alak na gawa sa prutas ng tagpo. Mababakas at maaaninag sa mukha ni Imperatrice Amihan ang labis na tuwa at galak habang magkasalo silang kumain ni Makisig. Halatang iniibig na ng reynang babaylan ang binatang nagligtas sa kanyang buhay. Matapos kumain ni Makisig at Imperatrice Amihan ay nagpaalam na ang binata na lalabas na sa silid ng reyna. Nagpaalam din si Makisig na lilisanin na niya ang isla sa susunod na mga araw upang tumungo sa ilang kapuluan ng silangang karagatan para ibenta ang kanyang mga kalakal. Tinanong naman ni Imperatrice Amihan kung anong klaseng kalakal ang ibinibenta ni Makisig. Nais ng mahal na reyna na makita ang mga produktong seda at pabango ng binata. Ngunit nagbago na ang desisyon ng binata na ibenta pa sa mga Amazona ang kanyang mga kalakal dahil alam nitong nabuhay sila sa tradisyon na kinagisnan nilang kasuotan at ayaw niyang baguhin pa ito ayon sa kinamulatan nilang kultura. "Mahal na reyna, salamat sa ipinahanda mong pagkain. Ikinararangal ko na makasalo sa pagkainan ang isang maharlikang babaylan. Lalabas na po ako ng inyong silid dahil nais ko ring kausapin si General Malaya." Pagpapaalam ng binata na ikinalungkot naman ni Imperatrice Amihan dahil ang babaeng general na lang palagi ang bukang bibig nito. Nagmamadali namang naglakad si Makisig pababa ng hagdanan nang makalabas siya sa silid ng maharlikang babaylan. Halatang mas nasasabik na makita at makausap ng binata si General Malaya. At nang makalabas ang magiting na binata sa palasyo, nadatnan nito ang babaeng general
naabala sa mga gawain sa mga nasirang istruktura habang inuutosan at tinuturuan nito ang mga mandirigmang Amazona sa kanilang mga gagawin. Makisig, tapos ka na bang kumain? Buti pinayagan ka ni Imperatrice Amihan na lumabas sa kanyang silid. Bungad na wika ng babaeng general nang makalapit sa kanya ang binata. Oo, tapos na akong kumain, Malaya. At bakit naman ako pipigilan ng Reyna na hindi makalabas ng kanyang silid? Sa katunayan nga, nagpaalam na ako sa inyong maharlikang babaylan na lilisanin ko ng isla sa susunod na mga araw. Tura naman ni Makisig. Hindi alintana ng dalawa na lihim silang pinagmamasdan ni Imperatrice Amihan sa turi ng palasyo na halatang nagsisilos ito sa kanyang general. Malaya, pupunta pala ako ngayon sa kagubatan. Nais ko ring puntahan sa tabing dagat ang aking bangka. Gusto mo bang sumama? Ani naman ang pagpapaalam ni Makisig sa babaeng general. Makisig, magpahinga ka muna. Galing na kami nung nakarang araw sa baybaying dagat dahil sinunog namin ang malaking galyon ng mga pirata. Alam kong pagmamay-ari mo ang isang maliit na bangka, kaya't inilagay namin iyon sa bahaging unahan para hindi hampasin ng malalakas na alon. Sagot naman ito sa binata na labis na ikinatuwa ni Makisig. Ngunit nagpupumilit pa rin na tumungo ang binata sa kagubatan dahil nais niyang mamasyal sa tahimik na lugar kasama ang babaeng Amazona na unang nagtiwala sa kaniya. Nang araw ding iyon, magkasama ang dalawa na lumabas ng tarangkahan upang tumungo sa malawak na kakahuyan. Masayang namamasyal ang dalawa habang magkahawak ang mga kamay. At habang nililibot nila ang kagubatan, ay nasipat ni Makisig ang isang mayabong na taniman ng mga halaman na namumulaklak. Pumitas ito ng mga ilang tangkay ng bulaklak at ibinigay naman sa dalagang general na tila ba naniligaw. Muling pumitas si Makisig ng isang pirasong bulaklak at iniligay nito sa kaliwang tenga ni General Malaya na ikinapula ng kanyang pisngi. Halos ginugol nilang buong sandali sa pamamasyal na walang panganib na inaalala. Bagkus kasiyahan at kaginhawaan sa puso ang kanilang nadarama. Ngunit walang kamalay-malay ang dalawa na may nagmamanman sa kanila na ilang Amazona dahil inutusan ito ng kanilang reyna na matyagan sina Makisig at Malaya. Kinagabihan, isang malaking piging ang ipinahanda ni Imperatrice Amihan sa loob ng palasyo bilang pagdiriwang ng kanilang pagkapanalo sa naganap na digmaan sa tulong ng higanting agila. At habang nagkakasayahan ang mga mandirigmang Amazona sa mahaba at malapad na lamesa na puno ng pagkain at alak, ay nasa tabi naman ng reynang babaylan ang binatang si Makisig, habang si General Malaya naman ay nakikipag-inuman sa mga magigiting na kawal. Sinadya ni Imperatrice Amihan na nasa tabi niya si Makisig na parang isang hari para magselos ang babaeng general. At nagtatagumpay naman ito dahil nagpapakalunod na sa alak ang dalagang lihim na ring umiibig sa binata. At hindi niya sukat akalain na magiging karibal niya ang maharlikang babaylan sa puso ni Makisig. Lumipas ang ilang sandali sa kasagsagan ng kasiyahan sa loob ng palasyo, ay biglang nagkaroon ng mainit na tagpo dahil tinamaan ng alak ang babaeng general, habang sina Makisig at Imperatrice Amihan naman ay maggiliw na nag-uusap sa dulo ng lamesa habang dumadampi ang kanilang mga balikat. Ibinato ni General Malaya ang gintong kupeta sa sahig habang matalim ang pagkakatitig sa maharlikang babaylan. Matapos nitong tingnan ng masama ang reyna, ay tumakbo palabas ng palasyo ang babaeng general. Nagtataka naman si Makisig sa inasta ng babaeng general, habang ang reynang babaylan naman ay napapangiti ng lihim dahil batid nitong nagawa niyang inisin ang kanyang general dahil ito ang kanyang kahati sa puso ng binata. Mabilis na tumayo ang binata at tumakbo palabas ng kaharian para sundan si General Malaya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid ng kastilyo, ngunit hindi niya ito nakita. Nasipat naman ni Makisig na tila nakausli ng kaunti ang malaking gate ng tarangkahan
Nahalatang tumungo ang babaeng general sa kakahuyan. Mabilis namang lumabas ng tarangkahan ng binatang si Makisig at sinuyod ang madilim na kagubatan na tanging nasasaklawan lamang ng liwanag ng buwan. At habang tinatahak ni Makisig ang nagtataasang puno, ay biglang sumagi sa isip niya ang taniman ng prutas ng tagpo kung saan una niyang nakita si General Malaya. Hindi naman nagkamali ng iniisip ang binatang si Makisig dahil nang makarating siya sa taniman ng tagpo na hitik sa bunga, ay nadatnan niya ang babaeng general na nakaupo sa lilim ng isang puno habang nakatanaw sa bilog na kahil na buwan. Malaya, anong nangyari? Bakit mo ibinato ang kupita kanina? Nagagalit ka ba sa akin dahil nasa tabi ko si Imperatrice Amihan? Sabihin mo sa akin, nagsiselos ka ba? Mga katanungan ng binata nang makalapit ito sa babaeng general. Tama ka, Makisig. Nagsiselos ako. Dahil gusto kita at mahal kita. Sa maikling panahon na nagkakilala tayo, binago mo ang buong pagkatao ko. Lumambot ang puso ko dahil sa'yo. Mahal na mahal kita, Makisig. Ngunit ano ang karapatan ko sa puso mo kung mahal ka rin ni Imperatrice Amihan? Alam ko naman na siyang pipiliin mo dahil isa siyang reyna. Tama ba ako? Maigting na wika ni General Malaya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Talaga, mahal mo ko. Alam mo bang mahal din kita, Malaya? Noong una pa lang kitang makita, ay magaan ang loob ko sa'yo. Kahit na muntik mo na akong patayin. Alam mo bang mas lalo kitang minahal nang makasama kita ng ilang saglit? Wala akong nararamdaman sa piling ni Imperatrice Amihan. At ikaw lang ang babaeng gusto ko, Malaya. Pagtatapat ni Makisig sa totoo niyang nararamdaman habang pinupunasan niya ng kanyang mga palad ang mga luha na tumutulo sa mukha ni General Malaya. Mahal mo ako? Ngunit, paano ang mahal na reyna? Alam kong lihim ka ng iniibig ni Imperatrice Amihan. Labis siyang nahuhumaling sa'yo at hindi iyon papayag na mawala ka sa kanya. Siya ang batas sa aming kaharian, kaya't wala akong laban sa kanya dahil isa lamang akong utusan na general. Turan muli ng babaeng general. Akmang magsasalita pa sana si General Malaya, ay mabilis na siniil siya ng halik ni Makisig. Nagdampi ang kanilang mga labi dahilan para makaramdam ng kakaibang sensasyon ang dalagang general dahil iyon ang unang beses na nakatikim siya ng halik. Nanatiling nakadampi ang kanilang mga labi habang nakatali ang katawan ng dalagang Amazona sa mga bisig ng magiting na binata. Malaya, kung mahal mo ako, handa ka bang talikuran ang iyong obligasyon bilang isang general? Sumama ka sa akin na lisanin ng islang ito. Ang alam ni Imperatrice Amihan, sa susunod na mga araw pa ang alis ko. Ngunit hindi niya ako pinayagang makaalis sa islang ito. Malaya, ito na ang tamang oras upang maglayag ako sa karagatan. Handa ka bang sumama sa akin? Madamdaming wika ni Makisig at niyayang magtanan ang babaeng general. Oo, Makisig. Sasama ako sa'yo. Tsaka, tahimik na rin ang aming palasyo at binali na ng ninunong Reynang Babaylan ang kanyang ipinatupad na adhikain na bawal kaming lumapit sa mga kalalakihan. Kaya't wala akong nilabag na batas kung sasama ako sa'yo. Sagot naman ng babaeng general. Muling niyakap ng mahigpit ni Makisig si Malaya nang sabihin nitong sasama ang babaeng general sa kanyang paglalayag. Malaya, huwag ka nang bumalik sa palasyo upang kunin ang iyong kagamitan. Mauna ka nang pumunta sa tabing dagat dahil kukunin ko lang ang aking bag na naglalaman ng aking kalakal. Saad muli ng binata at tumango naman si Malaya bilang tugon dito. Kumaripas ng takbo ang babaeng general patungo sa baybaying dagat kung saan nakasadlak ang bangka, habang si Makisig naman ay tumungo sa pinagtaguan niya ng kanyang mga kalakal.
Matapos makuha ng binata ang kwadradong bag na gawa sa tabla, ay matulin nitong tinahak ang labasan sa masukal na kagubatan na kung saan hinihintay na siya ng babaeng bumihag ng kanyang puso. At nang marating ng binata ang pinagdaungan ng kanyang bangka, ay napansin ng binata na nasa tubig dagat na ang kanyang sasakyang bangka. Dahil hinihila na ito ni Malaya patungo sa umaalon na dagat para mabilis silang makaalis. Maingat na isinampa ni Makisig ang kanyang bag sa bangka at mabilis na sumakay at walang alinlangan na pinaandar ang maliit na makina na handa nang maglayag sa malawak at malalim na karagatan. Imbis na bagtasin nila ang silangang karagatan, ay binago ni Makisig ang kanilang ruta patungong kanluran kung saan siya nagmumula. Nais ng binata na iwi muna si Malaya sa kanilang tahanan bago muling maglayag sa silangan upang magbenta ng seda at pabango. At para na rin sa kaligtasan ng babaeng iniibig niya dahil alam niyang magagalit ang maharlikang babaylan. Wala namang kaalam-alam si Emperatriz Amihan na nakalabas na ng isla at nakapaglayag na sa karagatan sina Makisig at General Malaya. Bago nila narating ang bayang pinagmula ng binata, ay ilang beses muna silang dumaong sa ilang mga isla upang makapagpahinga dahil malayo pa ang kanilang lalakbayin. At sa mga lumipas pang mga araw, ay malaya nilang narating ang maliit na nayon ni na Makisig. Pinakilala naman ng binatang si Makisig sa kanyang antingerong lolo ang babaeng general at malugod naman itong tinanggap ng kanyang abuelo. Hindi rin muna naglayag ng ilang linggo ang binata dahil nais niyang makapiling muna ang babaeng sinisinta niya. Tinuruan din ng binata ang babaeng Amazona na kumilos na parang isang mahinhin na babae, pati na rin ang mga gawaing bahay upang matuto ito. Dahil sa tanang buhay ni General Malaya ay tanging espada lamang ang hawak nito. Sa mga lumipas pang linggo at buwan ay natuto na si Malaya magluto, maglaba at humawak ng mga bagay-bagay na gawain ng isang babae sa loob ng tahanan. Pati sa pananamit ay binago na rin ni Malaya ang kanyang kasuotan ayon sa kagustuhan ni Makisig. At sa tuwing naglalayag ang binata sa karagatan ay may pagkakataon na sinasama niya si Malaya dahil nais ng babaeng Amazona na palaging nasa tabi niya ang binata. At sa paglipas pa ng ilang buwan ay nabuntis ni Makisig si Malaya at nagkaroon sila ng supling na magbibigay liwanag sa kanilang buhay. Bumuo sila ng pamilya at namuhay ng tahimik sa kapatagan at hindi na muling naglayag pa. Kinalimutan na ni General Malaya ang pagiging Amazona niya at wala na rin siyang balita sa kanyang islang pinagmulan sa silangang bahagi ng karagatan sa Tagong Kapuluan. Pinagdarasan na lamang ni Malaya na sana'y tahimik at matiwasay ang kanilang kaharian na pinamumunuan ni Emperatriz Amihan. Namuhay ng masaya sina Makisig at Malaya na may matibay na pundasyon kapiling ang kanilang mga anak na walang iniisip na panganib at dilubyos sa paligid.